Ngayong panahon, marami na po ang mga nagbo-book ng kani-kanilang mga flight, naghahanda para sa mga mahahabang bakasyon. Alam naman po natin na kapag tayong mga Pinoy ay merong mga long weekend o kaya naman merong mga okasyon, mga holidays, tayo po ay nagpaplano ng ating mga bakasyon. O bago plano ng bakasyon, mag-file muna ng leave of absence bago po kayo umalis o kaya mag-book, kasi may mga instances po na ginagawa kasi nating mga Pinoy, no? Book muna bago file ng leave. 'Di ba? Sabi, nasa karapatan po namin na mag-leave. Tama naman 'yon. However, baka merong mga importante na kailangan nandoon ka, o kaya naman yung mga skeletal force na tinatawag, kasi may mga iba po, no, minamanage yung mga empleyado, tinitignan kung sino yung mga nag-leave ng ganitong holiday season, o baka pwedeng baliktad naman, di ba? Oo, kasi kailangan po pumayag muna yung kumpanya, no, sa ating leave. Pero again, karapatan pa rin po natin na magkaroon tayo ng leave, especially kapag naging na po siya, no, company policy na kayo po ay nabibigyan ng 15 days VL, vacation leave. O kaya iba, nabibigyan 15 days sick leave, pero yung sick leave ginagawa nilang VL kasi may mga iba pong kumpanya parang nagiging incentive. Pag di mo nagamit ang iyong VL, so binabayaran. So ang ginagawa, nagsisick leave kahit wala namang sakit, yung pala nakabakasyon. So ganon, no? Pero ang pag-uusapan po natin ngayon, no, yung karapatan po ng ating mga mananakay at syempre po yung pananagutan ng ating mga common carriers, no, yung mga operators po, especially ng mga public utility vehicles. Pag sinabi nating common carriers, ito po yung mga nagtatransport o kaya nagdadala ng mga tao o kaya goods, no, sa isang lugar papunta sa ibang lugar, no. Kaya naman po itong topic na to ay importante, especially, no, pag-uusapan din natin yung tinatawag natin na Air Passenger Bill of Rights, yung mga karapatan po ng mga mananakay ng eroplano, no? Alam nyo, kanina nakapanood po ako ng isang documentary about sa isang airline kung saan isa po sila sa ang pinaka kilala na airline sa Latin America dahil sa pagiging on time nila, no? On time lagi yung airline na yon. Pag sinabi ang departure ay alas 6:30 ng gabi, alas 7 ng gabi, o kaya darating sila ng ganitong oras, talagang on time, no? So, sana, no, mangyari din sa Pilipinas yan. Parang may mga iba na nasakyan tayo, especially may airline na pag pumunta tayo laging delay, ano. Tapos hindi lang yan, parang halimbawa yung mga morning flight delay, yung tanghaling flight delay, magsisiksikan dun sa pinakahapon na flight o yung last flight, no. Ano ba mga karapatan ng mga kababayan natin na delayed yung mga flights o kaya naman na-canceled yung flights, pero hindi dahil sa force majeure, no, na tinatawag natin, o acts of nature, acts of gods. Yan. So yun, no, unahin natin yung mga karapatan ng mga mananakay, at saka hindi lamang yon, yung pananagutan po, no, ng mga operator ng public utility vehicles. Tandaan po ninyo, kung sino po ang nakalagay na may-ari po ng isang sasakyan, nag-a-attach po doon yung tinatawag natin na civil liability. Ibig sabihin, mga bayarin, no, kung meron pong na-damage yung sasakyan, damage to property, o kaya naman po siya po ay may nabundol at merong mga na-incurred na mga medical expenses and hospital bills,
including yung mga payment po sa mga medications, ikaw po na nakalista as owner, may-ari po ng nasabing sasakyan sa LTO, kayo po ay magbabayad. Kayo po ay may pananagutan. Applicable din po ito, no, sa mga private vehicle, no? Especially kapag yung kayo po ay nagbibenta po ng mga sasakyan, tapos hindi nyo po pinapalipat o hindi inilipat agad ang pangalan ninyo doon sa bumili, no? Hindi pinapalipat agad yung name nung ownership po, no, nung sasakyan doon sa second buyer. Again po, yung owner po, no, yung ng sariling sasakyan na yon, may-ari ng sariling sasakyan, make sure, no, sa inyong kontrata na ililipat po, no, may pananagutan po dapat yung inyong buyer or yung second owner doon po sa ano po, no, sa transaction niyo sa pagbebentahan ng sasakyan, dahil again po liability attached doon po sa owner na naka-register po sa LTO. Anyway, no, may mga question tayo na sasagutin na may kinalaman po sa mga aksidente, insidente, lalo na po sa mga daanan, no, kaya ingat-ingat po, no. Again, yung ating mga operators po ng public utility vehicles, katulad na lamang po, yung mga taxi, ayan, yung mga jeep, mga bus, sila po ay considered as common carriers. So again, ang common carriers po, no, naka-specify naman po yan, basta any person, corporations, o kaya naman po firms or association na engage po, no, sa business po ng carrying, yung mga nagdadala, transporting, yung mga humahakot ng mga pasahero o kaya yung mga goods, no, kalakal, pwedeng sa land, pwedeng sa water, 'di ba? Yung roro, o kaya naman po sa air, no, yung mga eroplano, yan. At nag-aalok po ng serbisyo, no, sa publiko, they are considered as common carriers. Yan, sa ilalim po ng ating batas. Dahil tinatalakay po, lalong-lalo na sa civil code, yung kanilang mga pananagutan. Sabi ng ating batas, no, kayong mga common carriers, no, kayong mga nagdadala ng tao, ng mga goods, no, kayo po ay kailangan mag-exercise ng extraordinary diligence, no? Hindi lang basta-basta pag-iingat, sinabi doon na extraordinary na pag-iingat, no? Kaya pansinin po ninyo, no, ang ating mga drivers, yung kanilang mga lisensya, hindi lang po yan non-professional. Pag operator ka ng public utility vehicles or magdadrive ka ng public utility vehicles, kailangan dyan professional, no? Ibig sabihin talagang sila ay may kaalaman sa pagdating sa pagdadrive, pero minsan nasosobrahan, no, kasi pag tingin nyo po, pag tayo po yung mga nasa kalsada, yung ating mga jeepney drivers, bato-bato sa langit, ang tingin ay parang hari ng daanan. Ang mga bus drivers, grabe, mga hari ng kalsada. Tama po ba yun? Yung mga taxi drivers natin, grabe, mga siga ng kalsada. Hindi natin nilalahat. Pero pansinin po ninyo, no, talagang kapag sila tong mga nasa kalsada, no, grabe po yung kumaliwa, grabe mag-serving, yung ganun po, no, talagang isisingit ang kanilang mga sasakyan, no. So dapat po ay dobleng pag-iingat kasi again, kayong mga mamang tsuper, halab namin kayo, pero gusto lang namin sabihin na kailangan po extraordinary diligence, extraordinary, hindi lang basta ordinaryong pag-iingat, kundi talagang sobrang pag-iingat ang kailangan ninyong i-exercise kapag kayo po ay nagmamaneho. Bakit? Dala po ninyo ang mga pasahero ninyo, no? Ang buhay ng inyong mga pasahero nakasalalay sa ating mga drivers, no? So importante po, ingat-ingat po
no, sa pagdadrive. Kaya naman, no, minsan, no, lalo na kapag mga long drive, alam niyo naman po na kapag mga more than 8 hours from here to Ilocos, no, ang tagal ng oras ng biyahe dyan, no, buti na lang nagkaroon ng TPLX, mga 8 to 10 hours, no. Tapos sa south din po, kunyari here, papuntang Bicol, matagal-tagal din po, mahaba-haba din pong biyahe yan, no? So, dapat po, no, yung mga drivers natin ay nasa kondisyon. Ang kagandahan, no, minsan, may mga iba pong mga company na bus, no, yung conductor nila, marunong din po mag-drive. Parang relyebo sila. Half-half sila, no? Parang 4 hours sa'yo, 4 hours sa akin, para, no, nakakapagpahinga yung drivers. Pero tuloy-tuloy po ang biyahe. Kasi mahirap po yung dire-diretso, no? Ng 8 to 10 hours. Kaya naman po, no? Kasi kaya ko naman mag-drive. Nakaka-drive po ako hanggang Ilocos, no? Pero sobrang pagod po. Imagine, no? Especially pag mga bus ang dala mo. Grabe po, no? So, yun po ang sinasabi ng ating batas, no? Sa ating mga tsuper, professional po ang inyong driver's license. Kailangan po ng dobleng pag-iingat dahil nasa inyo nakasalalay ang mga buhay ng ating mga pasahero. Parang ganito lang yan. Ang mga pasahero natin pagsasakay sa mga sasakyan, pampublikong sasakyan, may trust na agad, no? Nandun na agad ang tiwala. Binigay na agad ang tiwala sa inyo, no? Kaya pag umupo sila, nagbayad sila, so ang ine-expect nila, sila po ay dadating sa kanilang patutunguhan ng maayos, no? Nang walang masusustain na injuries, at syempre mas lalo na yung walang mamamatay, no, dahil lamang sa pagsakay nila doon sa mga pampublikong sasakyan. So doble laging ingat. That's why kapag may mga ganitong okasyon, di ba, parang laging may lalagay na nakikita na Oplan, ligtas biyahe, mga ganyan, no? Importante yan. Paalala po sa mga drivers natin, mga operators natin, na laging unahin ang kapakanan ng ating mga mananakay. Okay, no? Kasama na dito, of course, no? Kapag may nangyaring insidente, no, laging merong presumption po na nakakabit sa ating mga common carriers na negligence o kapabayaan pagdating po sa halimbawa may nasustain na mga injuries o kaya naman po may namatay, no, doon sa kanilang pasahero. Marami na pong mga desisyon ng Korte Suprema regarding sa liability ng ating mga common passengers, no? Common carriers, no? Versus of course sa ating mga victims or yung mga passengers. Meron pong mga iba po na tatalakayin natin mamaya. Yung mga sitwasyon kung saan, no, namimitigate naman po o nababawasan ang liability ng ating mga common carriers, especially kapag nagkaroon ng contributory negligence on the part of the passengers, yung mga gano'n, no, may kapabayaan din si passenger. So, yan po yung mga tatalakayin natin later on. Bakit ba tinatalakay ito ni Attorney Cam? Alam niyo kung bakit? Dahil, syempre, tayong mga mananakay, dahil malapit na po ang holiday season, alam naman po natin na tayo po ay umuwi lagi sa mga probinsya, sa malalayang lugar, dahil namimiss natin ating mga kamag-anak, di ba? Karamihan po ay napunta dito sa Manila para lamang po magtrabaho, makakuha ng magandang, of course, trabaho, greener pasture. Pero may mga times pa rin po na gusto natin, no, bisitahin yung mga naiwan nating mga kamag-anak, kapatid, nanay, tatay sa probinsya. At kung saan, pag may mga ganitong long weekend, tsaka mga holiday, mga occasion, tayo make sure na, ayan, laging maluwag dito sa Manila kasi lahat, almost po yan, umuwi sa kanilang probinsya. Ayan. Kaya naman, importante na malaman ng ating mga kababayan, especially ng ating mga drivers, kung ano yung kanilang mga pananagutan. Yung mamaya, importante, no? Paborito ko to, Air Passenger Bill of Rights, no? Kung saan dito, tatalakayin natin yung mga karapatan, no? Tsaka mga dapat na matanggap ng mga mananakay in case of delayed flights, na-cancel yung flights, ano ba nangyari, no? Ano ba yung mga maaaring i-alok sa inyo ng mga airline companies.
Ayan po, no? Merong mga iba rin po kung saan tatalakayin natin, real case po, yung mga nangyari na sustain o nagkaroon ng injuries. Paano ba makukonsider na pabaya o kailangan pa ba na, for example, bababa po ng bus, no? Kailangan ba na pag naka-step na ba outside yung passenger tapos may nangyaring insidente, hindi na ba liable doon yung ating mga common carriers? Kasi nakababa na eh. Paano naman po kaya kung halimbawa kalahati lang yung binayaran? O kalahati rin ba ang liability, no? Ang pamasahe kunyari 150, ang binayaran lang 75 pesos, binigyan ng discount, nagkaroon ng insidente, dapat ba ang liability kalahati lang din dahil kalahati ang binayad? O kaya naman kahit yung lang, no, nakiangkas, sumakay, kasi uso po ngayon may mga iba sa mga jeep yung mga sumasabit, nako, ingat-ingat po. Pag sumabit po ba, tas may nangyari insidente, wala na rin bang liability ang common carriers? Kasi po, sumabit lang naman Di pa? Yung mga ganun pong mga katanungan mamaya bibigyan nating linaw. Magandang gabi muna. Shout out sa mga nakatutok ngayon sa ating programa worldwide. Ayan, hello po. Kina, of course. Moonbeats. Grace Rectang, nanay ko, Jovita Adami, yung nanonood. Mirna Villanueva de la Cruz. Good evening po sa inyo. Josephine Gurimbao from Michigan. Abigail Enriquez, buenas noche. Ayan. Mirna, Joseph, Janet Ku, at sabi niya, don't text while driving. Don't drive if you're drunk. Pag inaantok, tumabi at umidli. Very good. Ayan, ha? And syempre pagbati din po sa mga nanonood sa atin sa DZRH News. Ayan, hi po, magandang gabi po. Yung mga gusto pong mag-question, kung hindi man po may kinalaman sa ating topic, pwede naman po. Follow me on TikTok. May TikTok account po ako, Attorney Cam. Yan, dun po sumasagot po tayo ng mga questions from our viewers. Florence Regalo, magandang gabi po sa mga taga-Pila, Laguna. Magdalena Martin, good evening po, Joining na po here, nanonood from Tondo. Jerry Sumagaysay at Maricor Angeles, Ivy Gutierrez. And of course, Eduardo Narvaez. Yung mga magsa-travel ngayon, may nagtanong dito, ano po ba saan ba maganda mag-travel? Of course, mas maigi na mag-travel muna kayo. Dito po sa Pilipinas, explore nyo po, no? Maraming mga tourist spots na magaganda rito. Coron, Boracay, Siargao, Cebu, Davao, Puerto Princesa, Puerto Galera. So marami po, no? Puntahan po ninyo. Ayan. And then kapag kayo naman po ay gusto mag-international, laging-lagi yung mga kababayan natin ang unang pinupuntahan ay Hong Kong. Shoutout sa mga Cantonese, no? Kasi meron silang mga cable car doon yata sa Buda, no? Yung mga clear cable car, clear glass. Of course, parang sa atin, no? Tayo may Star City, sila may Disneyland doon. At saka may mga Avenue of the Stars, ayan. And then yung ngayon, pag malamig na panahon, usong-uso din po, no? Nagpupunta doon sa Japan, no? Yung unang muna kasing mga Pilipino, ang ginagawa po nila, unang pinupuntahan yung mga Asian countries, lalong-lalo na kapag mga walang mga visa, at kung meron ng visa madali lang kumuha. Ang problema naman sa Japan, mahal ang pamasahe, mahal din po ang mga expenses, so medyo mahal na yan. Pero may mga ibang kababayan natin, they love Japan. Ayan, pansinin po ninyo, mabilis daw po kumilos ng mga taga Japan, no? Yung mga Japanese doon. Plus they want to ride yung bullet train na tinatawag. Tayo magkakaroon din tayo ng bullet train in the near future. Malay nyo naman, no? From Luzon to Mindanao, why not, di ba? Ngayon nga yung LRT natin dumugtong na, no? Hanggang sa may Cavite, no? Medyo mahaba-haba na siya. So susunod naman yung hanggang papuntang
Zambales, no? If I'm not, or Clark, if I'm not mistaken. So, yun po, no? So, we'll get there. We'll get there. Basta nasa maayos na pamamahala ng ating gobyerno, of course. Kung matatanggal po ang korupsyon, why not? Diba? Babalik po ang usapang legal kasama po si Attorney Cam dito po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras po natin, 3 minuto bago po sumapit ang alas 7 ng gabi. Usapang legal, kasama pa rin po si Attorney Cam. Pero bago tayo magpatuloy sa ating talakayan tungkol po sa mga karapatan ng ating mga mananakay at ganoon din po sa pananagutan ng ating mga operators ng public utility vehicles. Eto muna, report muna na tatanggapin natin mula kay RH27 Noche Kakas. 3 high value individuals arestado po dahil sa 1.6 million na shabu at baril. Uy, sa amin to sa Dasmariñas City, Cavite. Noche Kakas, ibalita mo nga yan, Noche. Attorney Cam, nabingwit sa anti-drug operation ang 3 na umano'y tulak ng illegal drugs sa Dasmariñas City sa Cavite. Nasa 1.6 milyong piso halaga ng hininalang shabu ang nasabat ng Dasmariñas City PNP. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Barok, alias Raymond at alias Jeff na parehong tinaguriang high value individual dahil sa illegal drugs activities ng mga ito. Natuntun ng mga otoridad ang lungga ng 3 sa barangay sa lawag ng nabanggit na lungsod. Bukod sa droga, nakumpiska rin sa pag-iingat ng mga suspect ang isang 45 caliber na baril. Sa ngayon ay maharap ang 3 mga suspect sa paglabag sa RA 9165 at RA 10591. RH27 Noche Kakas, DZRA. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Oy, very good sa mga kapulisan. Ipagpatuloy ninyo yan. Ayaw natin ng mga illegal na droga dahil nakakasira yan sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan, may kinalaman pa rin po sa ating topic about dun sa liability ng ating mga common carriers, no? May isang kaso po na nakarating po, no, sa Korte Suprema kung saan po meron pong isang pasahero na sasakay po sa bus. Ano po? Nung siya po ay pasakay pa lang, no, nag-attempt po siya na, di ba pag yung bus, pag inopen, meron dong parang platform na maliit na hagdanan na sasakyan mo, di ba? So, ang ginawa po ng pasahero, paapak pa lang siya dun sa platform. Kaso nga lang, bigla pong nag-accelerate yung bus at siya po ay parang na-run over, no? Ibig sabihin parang nasagasaan ng rear tires, no, dun sa may bandang kanan, no. So dahil po dun sa sudden acceleration, ang tanong po dun, hindi pa naman po siya nakakabayad, no. Hindi pa ba siya considered as yung pasahero ng bus dahil hindi pa po siya nakakapasok sa loob ng bus at again, wala pa pong parang kontrata between the two of them kasi hindi pa siya nagbabayad. Ang sabi po ng Korte Suprema na itong nangyaring ito kung saan yung common carrier na operator po ng of course yung vehicle, no, at saka ano po, no, yung of course yung driver, no, sila po ay may liability din po, no, dahil kahit na hindi pa po considered as passenger o pasahero po, no, entitled pa rin po ng rights and protection yung ating mga pasahero at dapat again po na kayong mga common carriers o yung mga public utility vehicles, kayo pa rin po ay dapat mag-exercise ng diligence, no, na required po, extraordinary diligence, no. At syempre kung pag pinag-uusapan ng extraordinary diligence, kapag kayo po ay hihinto at magsasakay ng pasahero, okay, hihinto, magsasakay ng pasahero, so kailangan po ay hindi po kayo agad yung
bibilis, no? Dapat po yan, hintayin po ninyo na makasakay ang pasahero. In fact, kahit yung pagbaba nila, yung pag-alight nila dun sa may bus, no, hintayin ninyo na sila po ay makababa ng maayos. Hindi lang basta makababa yan ng maayos, kundi sila po ay makapwesto doon po sa tamang babaan bago po kayo aalis, no? Huwag kayong magmamadali. Again, extraordinary diligence. Hindi to basta ordinaryong diligence, no? Kailangan po minimake sure ninyo ang mga pasahero po ninyo ay ligtas pagsakay sa inyong bus at pagbaba sa inyong sasakyan. Okay, no? Sabi rin po doon, no, madagdag pa, no, ang public utility vehicles po, kapag yan po ay huminto, no, at nag-offer na ikaw po ay makasakay, then every time po na kayo po ay tumitigil at nag-aabang na sasakay po, no, ang inyong mga pasahero, parang meron po kayong tinatawag na continuous offer, no? At every time na magsasakay nga po kayo again at mag-a-attempt na mag-board ang mga pasahero sa inyong sasakyan, kailangan pa rin po ninyong mag-exercise ng extraordinary due diligence, kasama na po hindi lang po bus, taxi, jeepney, tricycle, FX at mga public vans. Ito naman, no, yung kanina pinag-usapan natin yung kung saan pasakay pa lang po yung pasahero. Isa pang desisyon ng Korte Suprema pagdating po sa common carriers, no, involved naman dito po yung pamilya na sumakay po sa isang bus pa rin. Tapos yung tatay po, so ang ginawa niya yung sa pamilya niya, no, ay parang nilagay niya doon sa parang pedestrian side ng road yung kanyang mga anak, no, 5 meters or 4 meters away from the vehicle. Tapos inalagay niya, no, sabi niya, okay, diyan muna kayo, kukunin lang yung mga baggage, no, na hindi pa niya nabubuhat. Unknown to him, no, hindi niya napansin yung kanyang 4 na taong gulang na anak na babae sumunod sa kanya. Okay? At yung tatay po, sumakay siya, no, kinuha niya yung bag, no, bigla na lamang pong umandar yung bus, no, at yung father po, no, habang umandar, kailangan pa niyang tumalon doon sa bus, at hindi lamang po yan, yung anak niya na sumunod sa kanya na malapit lang doon sa bus, ay nasagasaan, no? Nakakalungkot na sagasaan po, no? Ang sinabi po ng korte doon, again, ang mga common carriers, ang mga operators and drivers ng public utility vehicles po, no, kailangan po, no, na make sure na ang mga pasahero ninyo ay hindi lamang basta nakababa, no, doon sa inyong sa kanilang binabaan, but make sure na sila po ay maayos na nakababa at talagang sisilipin as much as possible kung okay ba sila dyan bago kayo umalis. So yun po ang sinasabing extraordinary diligence. In fact, dito sa kasong ito, hindi pa nakakababa yung tatay, umandar na, kaya tumalon pa nga yung tatay, no? Tapos yung bata nasagasaan. So itong mga ganitong sitwasyon, ang sabi ng Korte Suprema, malinaw na dapat po hindi lang basta ordinary diligence ang ino-observe ng ating mga drivers. Okay? Again, kaya ko nababanggit yung operator, kaakibat doon yung kanilang liability, civil liability na magbayad, no, doon po sa damages na kanilang o perwisyo na nagawa nila dahil ang kanilang pasahero ay nakasustain ng injuries o kaya po, no, namatay ang kanilang pasahero. Okay. Meron naman pong isang kaso din po, no, na kung saan yung pasahero naman po ay nagbayad ng
pamasahe pero binigyan ng discount, no? At yung iba naman kakilala, so nililibre, no? Paano po kung halimbawa nagkaroon ng aksidente or insidente? Nababawasan po ba ang liability ng ating mga common carrier, no? Okay, ang sabi ng ating batas, no, although may mga iba na pinapayagan po yung stipulation limiting, no, kapag kayo nagkasundo at mababawasan ang iyong limitasyon, limitasyon ng iyong liability or negligence, hindi po ito applicable kapag nagkaroon po ng tinatawag natin na willful act or gross negligence. So, sobrang kapabayaan. Pag sobrang kapabayaan po, pasensyahan tayo. Kayo po ay liable at hindi po ma-mitigate o mababawasan ang inyong babayaran just because libre yung pasahero o kaya naman po may discount. Okay, ito pa, no? Mamaya, yung nagsasabi na paano naman po yung mga karapatan ng mga mananakay sa mga eroplano o kaya sa mga roro. Ayan, no? Speaking of roro, no? Nakasakay na ako ng roro, no? Yung kung saan po pwedeng yung bus na sinakyan mo, especially yan, pag travel ka ng Bicol, no? Yung bus, sasakay siya ng roro. Tapos kayo, aalis kayo doon sa bus, itaas kayo hanggang sa makababa, no, yung bus at kayo dadalhin doon sa may terminal, no? Or likely sumakay ako papuntang Bicol to Catanduanes, parang 3 hours po 'yun, no? Kung hindi man, kasama rin po, no, yung mga private vehicles minsan sinasakay din po sa mga roro, no? Kasi sa mga isla po mahirap ang transportasyon. So yung mga kababayan natin na nakaka-LL nakakaluwag-luwag pa minsan dinadala yung kanilang sasakyan from Manila to mga isla. So roro yan, pwede po yan. Papaano po, no, knock on wood, no, papaano kapag halimbawa nagkaroon ng aksidente or insidente na lumubog nga po. So, anong liability doon? Ganon din po, no, sa mga pasahero po na mahilig magbiyahe sa pamamagitan naman po ng pagsakay sa eroplano. Alam nyo, kagandahan na kapag sasakay ka ng eroplano, mabilis, no? Yung biyahe mo, for example, Manila to Virac, 1 hour lang yan, no? Yung by land, tapos magro-roro ka pa, so 8 hours plus 3 hours, so kakain ng mga 11 to 12 hours, no? Sabi nila, mas maganda, mag-book ka na ng mas maaga. Kaya nga hindi natin masisi mga kababayan natin, bago magpaalam sa mga boss, nakabook na, matagal na palang binu. Kasi nga naman, mura Misa nga, may mga magagaling tayong kakilala, yung mga parang piso fare. Pero hindi naman talaga piso ang babayaran mo. It's just that, yung parang binayaran mong seat ay mura, pero meron pang mga ibang charges. So, hindi talaga siya piso, no? Hindi siya piso fare. Pero, compared kapag magbubook ka in a normal circumstances, medyo mas mababa, mas mura. Pag mas maaga, mas mura po yan. Pero kapag medyo palapit na ng palapit, nagmamahal na. In fact, no, kapag nagbook ka nga, pag nag-refresh ka, iba na naman yung presyo, no? Parang kada click mo, nagbabago yung presyo. Lalo kapag malapit na. So, yun po, no? Kagandahan naman po, again, pag mga ganito, mas mabilis. At tiwala tayo, no, sa mga piloto natin na dadalhin tayo sa ating patutunguhan na ligtas sa kapahamakan. Paano naman po ito? Kasi ang common problem natin, yung mga delay. So, yan, yung mga delayed na pag-alis, sino bang may kasalanan at ano ba ang maaaring liability ng mga airlines? At syempre, paano kapag na-cancel yung flight mo? Ayan, na wala naman pong dahilan na acts of nature or acts of God, no? Tapos yung sinabi ko kanina, pinagsisiksikan, no, sa sa pinaka-last po yung mga kababayan natin, yung morning flight, afternoon flight, onti lang yung mga nag-book, sasakay dun sa may last flight. So, ang dami, no? Ang haba ng oras na hihintayin mo. Tsaka paano yung mga overbooking, di ba? Na naranasan nyo po yan, parang nag-overbook tapos
papaano na kung overbook ang dami ninyo tapos merong hindi makakasakay? Ano ba yun? Drolats ba yun? Mamaya sa pagbabalik po na Usapang Legal kasama si Atty. Cam, pag-usapan po natin ang ating Air Passenger Bill of Rights. Dito pa rin po yan sa DZRH. Oras po natin. Ay, mga driver, sweet lover. Oras po natin. 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Shout out daw po kay Aunt May. Magandang gabi po. Happy listening po. Lorena Castañeto, good evening din po. Ray Mendoza, magandang gabi. At ganun din po kay Porfing Manalo. Shout out din po, no? Pahabol na greetings tayo sa ating mga kababayan na nakikinig. Ayan. Silipin ko lamang po yung aking Facebook account. Ayan. At Sir Nicam. Ayan, magandang gabi po. Shout out po sa mga nakatutok sa atin ngayon. Hello. And dun sa, meron pa akong isang account na nakikinig sila. Ayan. Eto muna, pag-usapan po natin. Hi po sa mga nakikinig sa mga Olonga po. Sa kay Tita Marisol, hello po sa inyo. Hi din po, shout out po, nanonood po sa may Ilocos Norte, dito po sa Mangoma family. Hi po ay Nagloca family. Air Passenger Bill of Rights, yung karapatan po ng ating mga pasahero. Again, pag kayo po ay nadidelayed, no? Ano po ba ang inyong dapat matanggap? Okay. Eto, sa ating Air Passenger Bill of Rights, no? Laging merong yan, 3 major rights po, no? Yung, of course, karapatan na kayo po ay mabigyan ng tamang impormasyon. Karapatan din po na ma-receive ang inyong ibinayad, no? Doon sa flight kapag merong mga cancellation at yung right to compensation na tinatawag. Ano ba yung mga dapat na matanggap ninyo kapag may mga in case may mga delay o kaya may mga overbooking. Ayan, no? So kapag may mga delay po, no? Ito naranasan ko to, yung mga delayed. Kapag delayed po at least 2 hours ng inyong estimated time of departure, no? Kayo po dapat ay makatanggap po or scheduled time of departure, estimated scheduled time of departure, kayo po ay dapat makatanggap ng at least pagkain man lang, no? Meals and refreshments, yung pagkain, tsaka inumin. Kung po pwede rin po, no? Kung halimbawang walang mga phone o kaya walang pang text, ayan, entitled din po kayo ng free phone calls, internet access at first aid, no, if necessary. Kung halimbawa kayo ay parang na high blood ka kasi ano ba naman to na delay, excited ka na umuwi, so may mga first aid na kailangan ibibigay po at kayo po ay bibigyang medical na atensyon. Okay. Kapag halimbawa naman po 4 hours, no, after your scheduled time of departure, 1:00 ang flight mo, 5:00 na, hindi ka pa nakakaalis, no? Ikaw po ay dapat bukod sa mga nasabi natin kanina, no? Pwede po kayo na mag-cancel for the purpose of making available to the passenger the rights and amenities in actual cancellation, no? Kung kayo po, in-opt ninyo na ituloy pa rin yung flight, magantay na lang po, no? Meron po kayong mga matatanggap din po, no? Of course, compensation equivalent to at least the value of the sector delayed to be paid in the form of cash or voucher. Yun, minsan may nagbibigay po sila ng mga voucher, no po? Or at the discretion of the airline po yan, the right to board the flight if it takes place for more than 4 hours after the scheduled time of delay, no? At meron pang mga iba, no? Kapag halimbawa po naman yung mga overbooking, no? Sabi nila, bakit may mga overbooking? Pinapayagan naman po ang overbooking. However, kapag halimbawa po, no, na punuan na yung flight, no? Magsasabi po yan, no? Ang ating pong flight ay overbook, hihingi po ng pasensya yung ating mga airline. I'm sure may mga ganyang mga instances. At may mga iba na parang
tatanungin, no, sino po ang gusto mag-volunteer na hindi na muna makasakay at ito po ang inyong matatanggap. So sometimes meron yang mga hotel accommodation, merong access to airport lounge, o kaya naman po, no, meron yang mga other incentives pa na makukuha, or pwede naman, no, na sige, kayo po ay magkakaroon ng connecting flight pero madidelay talaga ulit, no, dahil hindi kayo makakasakay dun sa preferred scheduled time of departure ninyo. So, ganun po. Kung wala naman talaga, no, walang nag-volunteer, meron silang tinatawag na boarding priority list. Sino ba yung mga boarding priority list nila? Of course, yung mga unaccompanied minors, no? Yung mga minor de edad na may kasama po dun sa flight. So, kasama po sila sa mga priority. Kasama rin po, of course, yung mga senior citizens, yung mga PWD, at yung mga kasama nila. So, hindi naman po pwedeng mag-travel yung ating mga senior tsaka PWD na sila lang, no? Usually po, kapag sila po ay sasakay, may mga kasama po sila. So, kasama po sila sa mga boarding priority list. Yung mga passengers traveling with children under 4 years old, no? Sila po ay kasama rin po. At passenger with scheduled non-elective medical procedure, at ganun din po, no, yung mga passenger na merong tinatawag natin na outward connecting flights, no, na kailangan makasakay sila kasi meron po silang connecting flight. So usually ito po yung mga boarding priority list kapag sila po ay nag-overbook. Okay. So kapag halimbawa naman po, no, hindi ka nakasakay, so meron kang aside from yung mga binibigay ng mga compensation, may mga iba nagbibigay po dyan yung mga cash incentives, no, o kaya yung mga free flights ng ganitong specific time frame. Yan, yung mga parang promo no. So depende sa iyo yun, sa pasahero kung tatanggapin niya o hindi. At ano pa ba usually? No, ayan, pag-usapan din pala natin kapag halimbawa yung baggage mo, no? Naranasan po namin yung baggage namin pagdating namin doon sa may Boracay, wala yung aming baggage na chinek-in, no? Pero parang ang sinabi kasi dahil medyo overbook na, yung aming baggage ay sa may susunod na flight. Parang ganon. So, na-deliver naman siya. Umaga yung flight namin, hapon na-deliver. Kasi kung hindi nila i-deliver within 24 hours, meron silang additional penalty na 2,000 pesos plus yung binayad mo doon sa baggage na yon, yung baggage fee, dapat ma-refund sa'yo. So, yung mga ganon po ng mga instances, no? Usually ito, may na-offload yung baggage namin, hindi naman umabot ng 24 hours na rin po, na deliver din siya, tapos hinatid pa dun sa kung saan kayo nanunuluyan or dun sa inyong hotel accommodation. Okay, kapag halimbawa naman po, no, meron pong cancellation ng flight, no, pero wala pong kinalaman yung force majeure o kaya yung acts of God, acts of nature, no, so kayo po ay may karapatan ng of course na ma-notify, no, minsan pag nakakatanggap kayo na ang flight na to ay kanselado, no, so it's either pwede po kayong mag-refund or mag-rebook. Tapos, ang refund nyo, eksakto po yung makukuha ninyo, walang labis, walang kulang, walang mga kung ano-ano pong fee na ibabawas. And rebook naman po, hindi kayo pwede na dagdagan, no? Kunyari, magre-rebook kayo. Tapos, yung napili nyong flight, biglang hiningaan kayo ng additional fee. So, bawal yon. So, pag magre-rebook kayo because of the cancellation na ang kinalaman po, may kasalanan ay ang airlines, dapat po ang inyong rebooking ay walang bayad. Okay? At ganun din po, no? So, usually ganun naman, it's either nagdo-notify or tumatawag po yung mga airlines sa inyo. Okay? Best tips din po na kung halimbawa meron kayong mga ganitong lakad, you always download yung kanilang mga apps para updated ka. So, hindi yung parang canceled pala yung flight, no? Tapos biglang
hindi ka na-notify, no? Babawal po yun. Again, you have the right to information. At kapag halimbawa travel abroad, you can download din yung mga e-travel, no? Kailangan din po yan para sa mga sa immigration, okay? Ngayon, kung kayo po ay na-offload naman dahil merong meritorious reason o kaya meron po talagang justifiable reason kung saan may mandato ang mga immigration officers na i-offload yung ating mga kababayan na may balak na mag-TNT sa ibang bansa para protektahan nating mga kababayan. So, yun po minsan nagkakaroon po ng parang hindi naman blacklist pero parang alert doon po sa inyong passport name, sa inyong sa inyong record. Kaya sometimes very aware sila kapag ito meron tong parang alert from the office paano to nakaalis o kaya anong nangyari. So mga ganun po So always make sure kapag kayo po ay magtatrabaho abroad, yung mga complete requirements, mga papers, and kapag kayo po ay pupunta rin po sa mga bansa na mga stricto po pagdating po sa mga illegal drugs, ito talagang serious matter po ito especially yung mga kababayan natin na pupunta ng Dubai may mga kababayan po tayo diyan na yung pasabay, tama po ba yan? Uso yung pasabay pag kunyari trabaho abroad, Dubai, tapos babalik, pasabay yung mga makikisabay po. Parang awa nyo naman yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Huwag nyo naman pong ipahamak ang ating sariling kababayan, Meron tayong mga kababayan na gusto lang kumita, so nagpasabay. Pagdating sa Dubai, yung mga pinasabay po pala nila ay may mga drugs, So mahigpit po ang mga authority pagdating po doon, Bureau of Immigration Officers nila doon. Pagdating dito, hindi man po ma-detect dito sa Pilipinas, advance po ang technology nila sa ibang bansa, sa airport nila, kung saan ma-detect nila kung merong mga illegal substance. Isa rin pong na sinasabi natin sa mga kababayan natin na halimbawa gustong magpasabay, hindi mo man kakilala, sabihin niya, ay overload na ako, baka pwedeng isabay sa itong baggage na to. No po talaga, especially pag mga ganitong countries na pupuntahan. Kung gusto mong tulungan, sige, bayaran mo na lang siguro yung kanyang baggage kung talagang kulang. O kung kulang siya sa pambayad, dagdagan mo na lang. Pero never na ilalagay mo or ipapangalan mo yung kanyang bagahe sa'yo. Hindi naman sa pag-aano, gusto nating makatulong sa mga kababayan natin. Kaso may mga modus po kasi yung mga iba, especially kapag yung mga strict countries like Dubai, Kuwait, yung mga ganyan po, Middle East countries na ayaw po nila ng droga. Mahigpit ang Indonesia, mahigpit po ang kanilang laban kontra droga. At may mga kababayan na sarili mo ng kababayan, gusto ka pang ipahamak. So yun po ang ayaw natin, So be careful. Ay, medyo mahaba na yung aking sinabi. Ay, mapapaalam na po ako. Maraming salamat po sa mga tumutok. Again po, Usapang Legal kasama si Attorney Cam every Tuesday and Thursday po, 6:30 to 7:30 p.m. Dito lamang po sa DZRH. Una sa Pilipino, oras po natin alas 7:32 ng gabi. Ang balitang ito ay